panahon sa kanyang mga inihanda. Wait lang, ano yung lumabas? This meeting is being recorded. Okay. Okay. So makikita po natin mga kapatid dito, yung kahalagahan ng utos na ito ay huwag nating baliwalain. Dahil tandaan po natin, ikaw, ako, ay bunga po ng invitation. Tandaan mo, paano ka nawin, paano ka naligtas, sino ang nag-invite sa'yo. Naalala ko, may kaibigan nag-invite sa akin. At dahil doon, ito ako ngayon. Bago dumating ang panahon na dumami ang ating nalalaman ngayon sa salita ng Diyos, bago dumating ang panahon na tayo naglilingkod ng sa Diyos, balikan natin ang nakaraan. Ang pinaka naging dahilan, ang hakbang na ginawa natin, ay mayroon mo niyang nagtutulad sa atin. Noong panahon na mainit ang unang pag-ibig sa buhay ng mga Kristiyano, tatandaan natin o tandaan po natin yung mga papema sa life natin, ang mga experience natin noon mga kapatid. Halos ang ginagawa natin noon, nag-iimbit na tayo. Ini-invite natin mga kaibigan natin. Ang lakas ng loob natin pag-imbita. Ini-invite natin sa church. Ang lakas ng loob natin. Yung iba rito, weekly nag-i-invite. Yung ikaw naman nandito, bunga ng invitation, maaari niyong nag-invite sa'yo, ay nandito, kasama natin. Kaya, itong invitation ito, the power of invitation, ay huwag natin mamalutin. Sapagkat ito ay nasa Biblia ng Panginoong Jesus ay nag-utos sa kanyang lingkod na mag-imbita. Ito po revelation. Hindi ba pwedeng ang Diyos ang mag-imbita? Hindi ba ang Diyos ang pwedeng mag-go at pumunta sa mga kaibigan mo? Pumunta po sa mga kamag-anak po. Hindi pa pwedeng ang Diyos na naman po yung pumunta sa mga kapitbahay po natin, classmate, katrabaho po natin. Bakit mayroon pa po siyang pinagpo sa mga kaibigan o alagad para mag-invite? Because God's principle, hindi pa rin tayo mawawala sa mission and vision church that you are a soul winner. Ikaw ay nilagay sa church kung nasa ka ngayon, sapagkat ikaw ay soul winner. Huwag ka nang magduda, kapatid. Kung ilan taong ka ng Kristiyano, hindi mo pa rin alam ang tawag mo, sinasabi ko na sa iyo, soul winner ka. You are soul winner. Soul winner ka. Ang ilan sa inyo rito, kung titignan ninyo yung bunga po ninyo, ng mga panahon kayo ay naglalagad-lag, nagkikinig, ang dami niyong na-win, ang dami niyong na-invite, sapagkat may bakit tayo pagdating sa pag-uwi ng soul. Kaya nagkakasama-sama tayo ngayon dahil ito yung mission natin, is to win souls. At alam niyo, pag tayo nag-uwi ng soul, sabi ng Biblia, who wins souls is wise. Napaka-wise mo, kapatid. Napakatalino mo daw. Matalinong tao ang nag-uwi ng soul. Sapagkat alam ng Panginoon kung gaano kahalaga ang pag-uwi ng soul. Kaya kapatid, tingnan niyo po, ang ginagawa ng Diyos ay maghanda. Mapapansin niyo po sa verse na yun, naghanda po siya. Nag-prepare siya. Ang trabaho naman ng mga alagad ay umayon to speak. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. Kung walang magsasalita ng imbitasyon, walang pupunta sa handa. Naalala ko nung kami po ay inimbitahan sa
birthday yan nung nakaraan. Sa birthday ni Macy. Pumunta ako dahil may invitation. Yung mga hindi nakapunta sapagkat wala silang natanggap na invitation. So makikita po natin dito yung principle na mahirap pumunta sa isang lugar na hindi ka naman pinipintihan. Paano makakapunta sa church natin ang mga gustong iligtas na Lord? Paano makakapunta sa church natin? Di ba gusto niya maging Muslim kung walang mag-invite sa kanila? Alam nang nag-invite sa amin, mayroong handa. Alam nila, naghanda sila. May food, natin kaya malakas ang loob mag-invita sa pag-alam ng mayroong hinihanda. At pumunta kami, pagpunta po namin, naka-ready ang mga pagkain sa birthday ng Macy. Kakain na lang kami. Pagbugod kami sa paanyaya. At yung mga hindi naka-attend ng birthday kasi hindi sila inimbitahan. At yung iba naman ay naimbitahan, maaaring hindi pa rin pumunta kahit meron ng invitation. Pero makikita natin dito yung principle na mali bang mag-invite ka, wala pumunta. Pero dahil naimbitahan kami, pumunta kami. Kapatid ko, ang malaban natin minsan ay ang takot. May 5 talento, 2 talento, 1 talento pinagkaloob ng Diyos sa 3 salita. Sa Biblia ay ating laging nagpapakinggan. Ano ang naging dahilan ng isang talento? Bakit hindi siya nakapagwala? Bakit hindi siya nagkaroon ng bunga sapagkat siya ay nagkaroon ng takot? Ibinaon po niya yung talentong pinagkaloob ng Diyos sa atin. Instead na ito ay maipabuka o magkaroon siya ng bunga ng kanyang action. Action po natin na pinapa-action sa panahon po ngayon is to invite. May the Lord God restore us, revive us. May the Lord God revive us and restore us sa usapin ng pag-iimbita, pag-ruwin ng soul, pagdadala ng mga tao kay Kristo, pagdadala ng mga tao kay Lord. Magbibigay po ako sa inyo ng halimbawa po ito ng mga bunga ng invitation kung bakit ito'y napaka-importante, napaka-talaga, na hindi natin kinakailangan ito'y maliitin o baliwalain. Tinawag ka upang maging invited, upang maging solid. Ulit ito yung word, malibang sila'y imbitahan, mahirapan silang makarating at makapunta sa handaan. Meron na nakahandang tulong ang Diyos, pagpapala ang Diyos sa lahat ng mga taong iimbitahan natin mga kapatid. Sa mga gusto mong imbitahan, tinatarget mo ng kaibigan, may nakahanda na ang solusyon ang Diyos sa kanila. Nakahanda na ang pagpapala sa kanilang buhay. At sa ating mga lingkod ng Panginoon, alam naman natin hindi rin madali ito sapagkat may mga nagdadahilan. Tulad ng 3 inimbitahan, may nagdahilan. Nakabili ng bagong lupa, nakabili ng baka, kaya kailangan singkaw, kaya kailangan pagtakan, bagong kasal. Lahat ay may alibay, lahat ay may dahilan. At makikita po natin dito, ito ay isa sa sakit ng mga tao sa mundong ito. Yung sila lahat ay mayroong kaabalahan sa buhay. Hindi nila pinapriority yung imbitasyon ng naghanda at nagmamalasakit sa kanila. Ang Diyos po yun ang nagmamalasakit sa kanila. Ang gusto lang naman ng Panginoon sa buhay natin ay malasap natin ang mga pagpapalang inihanda niya sa atin. Ngunit tayong mga tao, hindi natin nakikita ng lubusan ang halaga ng mga inihanda ng Panginoon sa buhay natin. Ang nakikita lang natin ngayon, bagong kasal tayo, may karelasyon tayo, hindi tayo makakatalo, busy tayo, may kadate tayo, may lakad tayo,
nakabili ako ng baka, kinakailangan ko isigaw, nakabili ka ng motor, kotse, nakabili ka ng bahay, nakabili ka ng mga bagay. Sa mundong ito, meron kang lupa, may pambili, may blessing. Saan galing yung blessing? Galing naman din kay Lord yung blessing. May negosyo rito, may trabaho rito, etc. Ang lahat ng galing sa Diyos. Lahat ng pagpapala na binigay ng Diyos sa kanila, naging karibal ng Diyos sa buhay nila. Ang naging priority nila ay ang mga bagay na meron na sila, na mga nabili nila, nakamtan nila, na-achieve nila. Ano yung relationship? Nakabili ng baka, nakabili ng lupa. Kaya sila ay naging busy at nawala na ang imbitasyon ng Diyos sa kanila. Kaya hindi nila alam ang natanggap nilang lupa, baka, o may karelasyon sila, higit ang ibibigay ng Panginoon kaysa sa mga natanggap nila. Hindi nila nakikita yun, mga kapatid. Ikaw ba, kapatid, nakikita mo bang nakahanda sa iyo? Ay nilalaan ng Diyos sa buhay mo? May pananampalataya po ba tayo na nakahandang biyaya ng Panginoon na yung sobrang higit pa sa mga bagay na meron kami sa lupa? At praise God, kung nakikita mo ito, mapanag na. Dahil bibigyan mo lagi ng pansin ang laging paanyaya sa iyo. Ang imbitasyon lagi ng Diyos sa buhay po natin. Isa sa imbitasyon natin, natin sa ating ship. Isa sa imbitasyon natin, Sunday service. Especially yung worship service. Ang Sunday. Kaya ang mga hindi tumugon, yung tatlong sa tingin nila ay bless sila dahil meron sila ng mga bagay na baka at lupa at relationship. Sinabi ng Panginoon, sige, hanapin ninyo yung mga tinglaw. Yung parang kala mo walang blessing. Yung mga bagay na parang wala sa kabila. Mga parang hindi pinagpala sa tingin ng mundo. Puntahan nyo sila. Bakit? Bakit? Puntahan nyo ito mga to. Gusto sa ng pagpulagi ito. Gusto kong balasap nila yung mga inihanda ko. At alam niyo po nangyari? Sinabi ng alagad, sumunod siya. At may bakanting upuan na doon. Makikita po natin, sumunod yung alagad. Hindi nagdahilan ng alagad na busy siya. Hindi nagdahilan ng alagad na marami siyang gagawin. Hindi nagdahilan ng alagad na may trabaho siya, may negosyo siya, may pasok siya. Hindi nagdahilan ng alagad. Sumunod siya sa utos ng Diyos na mag-imbita. Sa tingin ninyo, yung alagad, yung alipin, ay wala pong pinagkakabalan sa lupa. Meron po. Pero alam niya kung ano yung mga dapat priority. Alam niya kung ano yung mga dapat unahin. Inuna niya ang panawagan ng Diyos na panyayahan ang mga tao. May na-invite po ba siya? Meron po. In fact, sabi pa nga po, manuwag po po. Kaya tinagos na naman po, bumayo pa, maghanap pa. Ano ibig sabihin kapatid? Hindi natatapos po ang pagliwin ng Diyos. Kung may tumatanggi, meron pong mga option pa rin siguro na mga tapat para maligtas. Kung ako'y tumanggi sa tawag kung may option siya, para palitan ako. At diba ang gagawa ng ginagawa ko ngayon kung ako'y tatanggi sa tawag ng Diyos? Dahil laging merong sa option, laging may kapalit si Lord. Nung nawala sa Saul, may kapalit si David. Nung wala si Judas, mayroong siyang kapalit. Kaya tayong mga alagad ng Diyos, huwag nating hayaan na dumating ang panahon na tayo palitan nang dahil tayo po ay hindi tumugon sa panawagan ng Diyos. Kaya tinatawag ka ng Panginoon, ikaw, nananalig ka. Inisipin ng Panginoon, tinatawag bilang disciple ng Lord. Huwag mong hayaan madalakan ang iyong mga pagmulahan sa buhay. Dahil pangangahirap, ka.
natanggapin ang mga inihanda ng Diyos may kasi wala pa sa kalingkinang ang natatanggap natin ngayon sa inihanda ng Diyos. Pagdating ng panahon na dahil tayo ay laging tumutugon sa kanyang panawagan at pangalan. Tingnan niyo po ang bunga ng imbitasyon. Si Andres, inimbitahan po si Pedro kay Jesus. Walang Apostle Peter kung walang Andres. Chapter 1, verse 14-42, si Andres ang unang nakatagpo kay Jesus Christ. Nang maunawaan niya na si Jesus ang Mesiyas, hindi niya itinago ang kanyang natanggap. Ang unang ginawa niya ay anyayahan ang kanyang kapatid ni Simon Pedro. Tingnan niyo po, great apostle na si Peter, bunga ni Andres. At si Andres, halos hindi naman po talaga na-mention sa Bible. Mas na-mention si Peter. Imagine niyo po yung bunga ni Andres, si Pedro. Dahil naglakas loob po siyang imbitahan ang kanyang kapatid na si Simon. Kaya huwag nating maliitin ang imbitasyon sa ating mga mahal sa Pilipinas. Amen. Si Felipe, inimbitahan si Nathaniel. Bago magkaroon ng Nathaniel na isang lingkod ng Diyos, mayroong munang Pilipeng nag-invite kay Nathaniel. Sa John chapter 1, verse 45 and 46. Matapos makilala ni Felipe si Jesus, hinanap niya si Nathaniel. Matapos natin nakilala si Lord, matagpuan si Lord, maranasan si Lord, meron din tayong kailangan hanapin ng mga Nathaniel ang buhay natin. Hanapin ng mga Nathaniel. At itong si Nathaniel ay naging lingkod ng Panginoon dahil kay Felipe. Number 3, ang apat na kaibigan. Inimbitahan si Jesus Christ na kumilos sa buhay ng lungkot. Meron pong magkakaibigan apat. In-invite po nila yung lumpo. Dinala po nila ito kay Jesus Christ. Imagine niyo po, may magkakaibigan. Yung po, kapatid, kung meron po kayong grupo or meron kayong mga fellowship or pagtitipon na magkakaibigan, hindi lamang po ito basta pagkakaibigan. Ibalik po natin yung unang pag-ibig na meron tayo noon na lagi na pag-uusapan ng word ni Lord at tumatarget ng iba pang mga kaibigan para dalahin kayo. Yung apat na kaibigan, dinala po nila yung lumpo. At ano po nangyari doon sa lumpo? Nakaranas siya ng kalaliman. Pinagpala ng Panginoon Jesus sa lamang sa apat na kaibigan. Amen. Ang babaeng Samaritana, nagdala ng buong bayan kay Jesus. Yung Samaritan woman, naging ebanghelista. Sa John chapter 4, verse 28 and 30, matapos makatagpo ng babae, si Jesus Christ sa balon, agad siyang bumalik sa kanyang bayan. Pumunta po siya sa bayan. As itong sinabi niya sa John chapter 4, verse 29, hali kayo, tignan ninyo ang isang tao na nagsabi sa akin ang lahat ng aking ginawa. Hali kayo, tignan ninyo ang isang tao. In-invite po niya yung kanyang mga kapitbahay, yung mga tao po doon. In-invite niya kay Jesus Christ. At maraming naligtas. Grabe itong babaeng ito, isang makasalanan. Maraming asawa sa kabila ng siya ay broken-hearted. Marami ng kamnasan sa relationship. Kaya tagpuan pa rin siya ng Panginoon. At nung sinatagpuan yung Panginoon, eto siya. In-invite ang kanyang mga kakilala at ang mga hindi pa kakilala, mga kababayan o ang isang bayan upang ipakilala po si Jesus Christ sa kanila. We pray, merong mga lingkod na itayo ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Hindi lang kalagitnaan, tayong lahat ay maging tulad nila Felipe. Tulad ng Andres. Tulad ng babae ito.
na maraming dadalhin kay Lord. Amen. Isa sa mga pinakakilalang evangelista sa mundo. Walang iba kundi si Billy Graham. Milyong soul ang nadala niya kay Lord. Pero bago siya maging soul winner at naging Billy Graham, meron munang pangalan, ng pangalan ay Mordecai Ham. Si Mordecai Ham ay nag-invite kay Billy Graham. Noong kabataan ni Billy Graham, inimbitahan niya yung kabataan ni Billy Graham, pero nag-invite ko sa kanya. Mordecai Ham, dahil Mordecai Ham, walang Billy Graham. At ang bunga ng kanyang imbitasyon, mga kapatid, naging isa sa pinakapalaking evangelist sa Isayan sa buong mundo. Milyong tao nakarinig ng ebanghelyo sa kanyang mga crusade. Dahil yon sa isang taong naglakas loob ng kanyang kababata na inimbita si Billy Graham ni Mordecai Ham. Oh, praise God. Sino nakakilala kay Charles Spurgeon? Si Charles Spurgeon po, mga kapatid, ay bunga ng invitation sa isang maliit na simbahan. Maliit po na simbahan. Hindi sa malaking simbahan nga po, pati si Charles Spurgeon. Sa maliit na po na simbahan. Dahil po sa isang paanyaya, at doon niya narinig pangangaral ng salita ng Diyos. In-invite lamang po siya. Alam niyo po ba kung sino po si Charles Spurgeon? Siya po naman lang ang naging Prince of Preachers. Siya yung kinikilalang pinakamahusay, magaling ng mga maral sa buong mundo na tinitingala, maging mga nag-TDJs, tinitingala ng mga mahuhusay na mga nangaral sa buong mundo. Kaya tinawag siyang Prince of Preachers. Diyan po si Charles Spurgeon, libong-libong taong naabot ang kanyang pangangaral dahil may nag-invite kapatid sa kanya. Kung wala pong nag-invite po sa kanya, hindi niya po mararating ito. Kaya hindi rin po mararating na mga tao sa paligid po natin ang kanilang mga tawag, ang kanilang mga calling, kung wala pong mga lingkod niya ang mag-iimbita sa kanila. At tayo po ay isa sa inutusan ng Panginoon, pinipili ng Panginoon upang abutin ang mga tao sa pamamagitan ng imbitasyon. Take note, si Charles Spurgeon, in-invite lamang po sa maliit na church. Kaya wala po yan sa laking church o maliit na church. Maaaring kaliitan po yung church po namin sa ngayon, pero wala po sa laki o liit yan. Yung na-invite sa maliit na church, ang pangalan Charles Spurgeon na naging Prince of Preachers na kinikilala sa buong mundo hanggang ngayon. Bagaman siya'y pumanaw na, pero kinikilala siyang pinakamahusay na mga kapal sa buong mundo. Sunod, bunga po ng invitation si John Wesley, mga kapatid. Kilala niyo po si John Wesley? Bunga po siya ng invitation sa isang Bible study. Tignan niyo po, no? Si John Wesley ay isang kilalang lingkod ng Panginoon, anointed man of God, na founder ng Methodist movement, na inimbitahan lamang po sa Bible study. Hindi pa nga po sa church. Bible study na inimbitahan sa Bible study. Alam niyo po, sino ba si John Wesley? Founder ng Methodist movement. Ginamit ng Diyos upang magdala ng spiritual revival sa England. Nagkaroon ng revival sa England because of John Wesley. At si John Wesley lang naman po ang isa sa pinamalaking bahay sa langit. Dahil meron po isang lingkod ng Panginoon, dinala ng Panginoon sa heaven at ipinakita ng Diyos ang isa sa pinamalaking bahay sa langit. Ang bahay yun ni John Wesley. Tignan niyo po yan. Dahil may nag-invite. Hindi man nakilala,
Hindi pa naging sikat ang nag-invite. Si John Wesley man ang naging sikat at yung invite ay hindi ang mahalaga. Mayroong nag-imbita at maraming naligtas dahil na meron nagbalas nakita imbitahan si John Wesley. Hindi natin alam, yung mga iniimbitahan po natin ay mga man of God and women of God in the future. Magpagamit ka sa Panginoon, kapatid. Huwag natin maliitin kung ano tayo o sino ka ngayon, anong meron ka ngayon. Ang mahalaga yung utos ng Diyos. Mapapansin natin sa verse na yun, walang credential, walang status na pinag-usapan ang Panginoon pagdating doon sa alagad. Basta ang utos ng Diyos, mag-imbita ka. Handa na ang lahat. Yung word ni Lord ang bitbit ng mga lingkod ng Diyos. Hindi yung estado ng ating buhay ang bitbit natin sa mga tao. Hindi yung mga na-achieve natin, naabot natin sa mundong ito ang bitbit natin sa mga tao. Kundi ang bitbit natin ay ang tinig ng Panginoon, ang word ni Lord, tinatawag sila ni Lord. Iniimbitahan sila ng Panginoon dahil may nakahanda ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Amen. Si Dwight L. Moody, sino po nakakilala dito kay Dwight L. Moody? Bunga ng invitation po ng kanyang Sunday school teacher. Imagine niyo po, kapatid, Sunday school teacher ang nag-invite sa kanya. Isang guro, Sunday school, para siya po ay makapunta sa church. Alam niyo po si Dwight L. Moody, isang ordinaryong bata, mahina, mapapang pinag-aralan. Ngunit inimbitahan siya ng kanyang Sunday school teacher na si Edward Kimball. O salamat kay Edward Kimball. Sapagkat dahil kay Edward Kimball, nagkaroon ng Dwight L. Moody. Sa simpleng pagbisita at pag-anyaya ni Kimball, na bago ang buhay ni Dwight L. Moody. Bumisita, inanyayaan, na bagong buhay ni Dwight L. Moody. At sino ba si Dwight L. Moody? Naging isa sa pinakadakilang evangelist ng ika-19 na siklo. Libo-libong tao po ang nakarinig ng ebanghelyo sa kanyang pangaral. Hallelujah! Yan lamang po si Dwight L. Moody na inimbitahan ko, pinuntahan, binisita, purihin ng Panginoon sapagkat mayroon pong nagmalasakit sa kanyang buhay. Sunod si Dr. Yong Gitchu, isa sa pinakamalaking church sa buong mundo na mayroon pong milyong membro ng church. Alam niyo po sino nag-invite kay Dr. Yong Gitchu? Isang estudyante. Noong panahon po, siya po ay mayroon pong sakit. Kung siya po ay kabataan, siya may malubhang karamdaman at naghahanap po ng pag-asa. Isang kabataang babae pong Kristiyano ang nag-anyaya na dumalo sa isang Christian meeting. In-invite po si Dr. Yong Gitchu at makinig sa tungkol kay Jesus. Sa una po ay tumatanggi po siya. Tinatanggihan siya ni Dr. Yong Gitchu dahil hindi siya interesado sa Kristyanismo. Ngunit dahil patuloy na paglapit at pag-anyaya ng babaeng iyon, napunta siya sa isang pagtitikol kung saan siya ay nakarinig ng ebanghelyo. Tingnan niyo po yung word ng Panginoon nung binasa po natin, pilitin ninyong pumarito ang mga tao. Sabi ng iba, wag ninyong ipilit, wag ninyong pilitin ang mga tao pumarito kay Lord. Hindi po yun ang word ni Lord. Ang word po ni Lord, pilitin ninyong pumarito ang mga tao na ang tawag po doon, anagkazo. Kahit i-search niyo po yung anagkazo. Ang anagkazo po, ito po yung pamumilit. Pilitin. I-push. Hilahin sila patungo kay Lord. Pagkat nagsasabi, hindi, wag yung pilitin. Pero based sa Biblia, pilitin. I-push. At tulad po nangyari kay Dr. Yong Gitchu, ang kulit-kulit po ng babaeng iyon, isang estudyante. Kinulit si Dr. Yong Gitchu na tumalo sa pagtitipon. Halos mangiyak-ngiyak na nga po yung babae sa kakapilit na sige na, magbigay na ng buhay itong si Dr. Yong Gitchu. At dahil sa luha ng babae,
Dahil lang po sa luha po ng babae, yung umiiyak na yung talagang naawa na, yung awa na lang ni Dr. Yung Bichu. Nung naawa sa Dr. Yung Bichu, at eto nga po, tumanggap po siya kay Lord. At ang nangyari, ang bunga ng invitation, siya po ang nagtatag ng Yoido Full Gospel Church na isa sa pinakamalaking church sa buong mundo na kinikilala ng maraming mga churches, ng mga mega churches sa buong mundo. Dahil sa isang kabataan, sa isang estudyante, kaya wag mong maliitin estudyante ka, kabataan. Wag mong sabihin na estudyante ka lang. Dahil yung estudyanteng tinutukoy ko rito ay isang estudyanteng nakapag-invite lamang ng isang Dr. Yung Bichu na parang wala ng pag-asa, pero nagkaroon ng pag-asa dahil ang babaeng ito ay nagpagamit kay Lord at nadala niya yung Dr. Yung Bichu, si Yung Bichu kay Lord, at itong Dr. Yung Bichu naging lingkod ng Panginoon. Hallelujah. Kaya wag po nating hayaan na baliwalain ang panawagan ng Diyos sa panahon natin ngayon na mag-invite, mga kapatid. Kilala niyo po si Joyce Meyer na isa sa paborito ko pong libro ay ang The Battlefield of the Mind, ay naging dahilan po para ako po ay nagkaroon ng revelation patungkol sa mind. Pero bago po siya nakilala sa buong mundo at sa mga libro niya bilang Bible teacher, ay meron pong nag-invite po sa kanya. Nag-inimbitahan lang po siya ng isa niyang kaibigan na mananampalataya po, nag-anyaya po sa kanya. Salamat sa mga nag-invite, sa mga natukoy kong mga lingkod ng Diyos. Purihin ang Panginoon. At tayo din, ako po ay bunga po ng imbitasyon ng aking kaibigan. As sino magpapatotoo rito kung gaano kahalaga yung pinag-uusapan natin. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating pinag-aralang salita ng Diyos ngayong gabing ito. 10 minuto lang tayo, graduation po tayo, assessment, at kamagdang. AG, karagdagan? Praise God po. Salamat po sa Lord po sa message po niya. Kasi mother message po is hindi po siya basta-basta na ibaba. Yan, katulad nga po ng share niya po, doble na po yung message na po na laging binabanggit. Katulad po ng nakaraan, pagbubunga. Is, sila rin po yung message na ito yung way ng Lord para magbunga, which is invitation. Hindi ka pa makapag-evangelize, hindi ka pa makapag-share. Ito yung first move na pwedeng mong gawin bilang isang Kristiyano. Which is, doon din po ako, based on my experience, doon din po ako sinimulan po ng Lord. Hindi naman po ako dati nang mahilig po mag-share po agad po ng word ng Lord. Wala po akong kaalaman. Pero yun po, yung una ko po tinarget po nun, yun, katulad nga po, yung iba kaibigan. And ako naman po yung tinarget ko po, family ko po. Pamilya ko po yung una kong tinarget. So, minsan kasama mo lang po minsan kaibigan mo, kasama mo lang sa office, or kasama mo sa loob ng bahay. Minsan yun yung mga unang pinapadala ng Lord para imbitahan mo. Minsan yung conviction, minsan sa labas ng bahay, kapitbahay. Pero sa akin, in my case po is, yan, katulad po ni Pastor Sara, yun. Yes, Pastor Sara ay kababata ko, kaibigan ko. Ayun po, siya po yung pinakaunang nag-invite po sa akin sa church. Ay, nag-invite po sa akin sa Bible study. Hanggat paulit-ulit po ako nang ini-invite, kinukulit ni Pastora. Hanggat dumating yung isang araw na, yun, tumugon po ako dun sa panawagan ng pag-invite. So, that was invitation po talaga. Mga time na sige G, yung sa time natin bale, in short, sa part mo, ay ikaw ay isa ka ring bunga ng imbitasyon.
Kung walang nag-invite ni Pastora Sara, walang admin, parang ganun, ano? Ganun kakapangyarihan ng imbitasyon. Dahil may nag-invite sa'yo, ito ka ngayon, naglilingkod sa Diyos. Salamat sa nag-invite sa'yo. Naalala ko, mga nakaraan, yung mga kabataan natin, yung mga youth natin, tinanong natin sila dahil tayo ay nagkaroon ng training, yung iba sa kanila, ang mga testimony nila, ay sila ay naimbitahan din. At ina-acknowledge natin ang mga nag-invite sa kanila, which is, lagi nila na-mention, si Ate Aya, si Aya Rakabangon. Ayan, si Ate Aya. Kaya may karagdagang rito sa pinag-usapan natin, kapangyarihan ng invitation. Sino ba nag-invite sa'yo? Kami nagpapasalamat sa iyo, Aya, mga testimony nila, yung mga youth natin. Ayun, mga youth na sila, dati mga kids sila. Lagi nila na-mention, ikaw, kita mo kung walang Ate Aya na walang mga youth ngayon. Karagdagan sa message ko tungkol sa kapangyarihan ng invitation. Hello po, narinig po. Hello po, Pastor. Karagdagan sa message patungkol sa kapangyarihan ng invitation. Opo. Ayun po, maganda po yung napag-usapan po nating word po ng Lord sa gabi po ito dahil ano po yung invitation po natin, akala po natin is simpleng invitation lang po siya para sa iba po, pero isang araw po ay magbubunga po siya, Pastor, na akala po natin simpleng invitation lang po yun dahil bunga lang din naman po ako ng invitation po at isang malaking pribilehiyo din po na magamit din po ako ng Lord para sa invitation din po. Sino nag-invite sa'yo? Sila Ate Sandra po, Okay. Oh, sila Josh po. Joshua, di ba, Sandra? Kaya kung magpapatuloy ang invitation natin gagawin dito, mas marami pa tayong maaabot, no? Tuloy-tuloy, kung magiging culture natin, ang invitation, makukulat tayo, may mga lilitaw na bagong Aya, bagong Pastor Jack, bagong Alvin, bagong Audrey, Gudel. Lahat na nandito ng mga pumasok sa online. Praise God. Praise God. Maragdagan pa, sino pa ang pwedeng magdagdag? Sister Rodel, nandiyan ka ba? Ito pa yung bunga ng invitation. Wala, okay? Ang invitation represented pa may naman sa aktang mga daw, Pastor, yung kahit po, radio pa lang din. Okay. Ito, pwede ba? Hindi pwede, iba na lang. Bunga ng invitation, ito ba yung bunga ng invitation? Sino doon? Hello po, Pastor. Ayos na. Tapos na po, panagdagan po sa ating pinag-uusapan ngayon, ang kapangyarihan ng invitation. Hindi. Ako kasi, Pastor, hindi po bunga ng... Actually, invitation din naman siya kasi galing nga kami sa youth ministry. Children's Okay ministry, po. actually. Kaya ganun din yung eagerness namin ni Renny na sumuporta sa youth and children's ministry sa church. Yes, yun nga po, Pastor. Nandun din yung eagerness ko na mag-invite. Kaya stress din ako na ako na yung ginawa mong nung every Wednesday. Isang pagkakataon din para sa akin yun na magamit ako ni Lord. At isa ring pagkakataon yun para makita rin ng mga taong nakapaligid sa akin na iba yung nagagawa na pagbabago ni Lord sa buhay ng isang tao pag siya yung pumasok sa buhay niya. Kaya medyo malungkot lang nung last Wednesday, Pastor, kasi nga hindi natuloy. Kasi nga dahil sa mga unexpected na pangyayari. Pero praying na by next Wednesday, mas ma-equip pa ako at mas maging handa pa, Pastor, sa binigay ni Lord na sa akin na bagong gawain. Sana praying na rin marami pang
marami pa ring nanay ang ma-invite, Pastor. Opo, Pastor, nandito po si Mama ngayon. A-attend po siya sa Sunday. Pagtapos ng 2 minuto, salamat sa mga kumatay, Shishi, Aldrin, Aubrey, Junel, JC, kay Ika, kay Pastor Sarah, kay Lai, si Pia, Lisa, si Ned, okay, ito nga na tayo ng kapag. Ayun po, salamat sa ganito. So, Renel, salamat po at kayo po pala yung invitation lang sa mga kabataan sa Children's Ministry. Yan. Kaya nga, Eli, yan, pinatangin natin si Eli na lang dito ng mga kabataan. So, kita mo, Eli, may mga po ng Diyos dahil sa Children's Ministry. Yan si Eli, so kabataan. Sa ating itong lahat, Lord, pagpalain niyo po ang gabi ko. So, kami noon ang kapangyarihan ng pag-train po natin po sa kapag Lord, by people, Lord God, nice. Thank you ang Thank you po. Grabe.